Katatapos lang magsabon ni Ana ng buong katawan niya. Magbabalaw na sana siya na maramdaman niyang may pumasok sa loob ng shower room. Malakas ang lagasdas ng tubig at nakasara ang door, kaya di niya narinig ang pagbukas ng pinto ng banyo. Gulat na lang siya sa biglaang nakalapit na sa kanya si Lorenzo. Segundo rin siyang natigilan na makitang walang damit pa rin to at matamang sinusuid ng tingin ang kabuuan niya na wala ring saplot. Malayang dinadaluyan ng tubig mula sa shower. Sa kabila ng mga nangyari sa kanila, pinamulahan pa rin ang mukha si Ana. Lorenzo? Sambit niya na maramdaman na naman niya ang sensasyon dahil sa presensya nito. You really have a nice breast, baby cake? Sa halip, sagot nito habang tinatawid ang pagitan nila. Literal na napigal ni Ana ang kanyang hininga nang sa wakas, nagkalapit sila ng binata. I miss you. Napadilat siya at napakurap-kurap nang marinig ang sinabi nito sa boses na medyo paos pa at halatang kagigising lang. Hindi niya napigilang mapangiti dahil sa kilig na umalipin sa puso niya ng mga sandaling iyon. Miss mo ko, magdamag naman tayo magkasama eh. Nangingiting reklamo kunwari ni Ana. Hindi pa yun sapat sa 6 months na pagkamiss ko sa'yo. Nope. Sa ilang taon pala na pagkamiss ko sa'yo simula nang ilagtas kita nun sa pool. Lorenzo smiled. Kaya huwag ka magtataka kung araw-araw kitang namimiss kahit pa magkasama tayo. Ang OA mo? Pinisil niya ang tungki ng ilong nito habang ang puso niya mas lalo pang nabalot ng kilig. That's me to you. Napuno ng kaseryosohan ang mukha ni Lorenzo. Kasi mahal kita eh. Mahal din kita, Lorenzo. Walang ligoy na pag-amin ni Ana sa totoong damdamin niya para dito. Wala lang dahilan pa para itago o pigilan niya yon. And yes ang sagot ko sa panliligaw mo sa akin. And yes ang sagot ko sa panliligaw mo sa akin. Medyo umawang ang bibig nito pero hindi may kakaila ang biglaang pagkislap ng mga mata nito. Seriously, ibig bang sabihin niyan, girlfriend na kita? Pigil lang ite, tinaasan niya to ng kilay. Bakit? Ayaw mo ba? He laughed softly. Anong ayaw? Di lang ko makapaniwala na totoong fiancé na nga kita? Tila kinikilig nitong sagot. Ramdam niya na lalo pa siya nitong hinapit sa bewang at pinagdikit ang mga dibdib nila. Fiancé agad? Ikakasagot kong pangalang sa'yo eh. Don't be shocked. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo ni after this, asawa na kita? Natatawang pinanggigilan nito ang kalawang pisngi niya dahil sa pagkagulat sa mukha niya. Naiiling na nasa po na lang ni Ana ang noon niya pero pinilit lang niyang wag ipahalata rito ang kilig sa puso niya. So, seryoso ka pala talaga? Parang hirap pa rin kasi siyang paniwalaan na sa ganon kaiksing panahon, ikakasal na agad siya sa lalaking noon ay pangarap pa lamang niya. Wala naman akong ibang minahal maliban sa'yo, kaya bakit di kita seseryosohin? Nararamdaman niya na dahan-dahan, bumaba ang kamay nitong nasa dibdib niya. Gusto mo nga, gawa na agad tayo ng baby? Para naman may magandang surprise ako kina Nanay Jo at Tatay David pag uwi natin ng Hacienda Ramona. Napamulagat si Ana. Sabay na malakas na kabog sa loob ng dibdib niya. Bigla yata siyang nataranta. Ha? Baby agad? Pero paano pag-aaral ko? Hindi pa nga ako graduate, remember? Ayoko na ma-disappoint sa akin mga magulang ko. Hindi mo alam paano ko ginapang ng mga yon para lang makapagtapos ng pag-aaral. At saka, dadalhin mo ba talaga ako sa Hacienda Ramona? Napuno ng amusement ang mukha ni Lorenzo matapos marinig ang mahabang litanya ni Ana. Hindi naman porket aasawahin na kita, hindi mo na matatapos ang pag-aaral mo. In fact, tutulungan pa nga kitang maabot ang mga pangarap mo eh. Sabay nating aabutin yon. I know pinaghirapan mo at ng mga magulang mo ang pag-aaral mo. Ayoko rin na ma-disappoint sila sa akin, baka awayin pa nila ako eh. Napangiti siya sa sinabi nitong iyon. And about naman sa pag-uwi natin sa Hacienda Ramona, matagal nang gustong makaharap at makilala ng pamilya ko ang babaeng kinababaliwan ko. Simula pa lang nung bata pa lang kami. Curious na silang malaman kung bakit ganun lamang ang pagkahibang ko na mahanap at makita kang muli. Pero what if hindi nila ako magustuhan? Siguradong alam na nila ang panlolokong ginawa ko, lalo na kay Jason. Don't worry about that. Ubod ng tamis nginitian siya ni Lorenzo. Basta mahal namin, mahal na rin na buong pamilya at mga kaibigan namin. Tinatanggap nila ng walang tanong-tanong dahil alam naman nila na marunong kaming pumili. Pabiro nitong sagot at saka siya kinindatan. At wag mo nang isipin sa Jason. Inahanap ka nga rin ni na Amelie para makahingi na sila ng sorry sa'yo.
Biglang napayoko si Ana. Ang totoo niyan, simula na magdesisyon siya kagabi na patawarin na si Lorenzo, parang di niya na naramdamang nagagalit pa siya sa kapatid at sa nobyo nito. Tila magic na napatawad na rin niya ang dalawang yon. Siguro dahil noon pa man aminado naman talaga si Ana na pareho silang nanloko lang kahit hindi siya dapat nagagalit sa mga ito dahil quits lang naman sila. Pare-pareho silang may dahilan kung bakit nagawa nilang manloko. Masyado lang talaga sigurong nasakta ng puso niya noon kaya't nagalit siya ng ganon. Mahal na mahal kita, Ana. Katulad ng sinabi ko sa iyo kagabi, sorry, dahil wala na akong balak na pakawalan ka pa. Puno ng emosyon na dagdag pa ni Lorenzo. Her heart beat insanely fast again as their eyes met. Ganon ba talaga kabilis? Sure ka na ba talaga na ako ang gusto mong maging asawa? What if magkamali ka? I trust myself. Malakas ang tiwala ko sa puso ko. Noong niligtas kita noon at lumapat ang mga labi ko sa lips, doon pa lang, sure na agad ako ikaw na ang babaeng gusto ko. Ana, kahit bata ka pa lang noon. His handsome face softened. Ngayon pa ba ako magkakamali kung kailan malaki ka na? Kaya ba niya to madalas mapanaginipan din noon dahil alam na rin agad ng puso niya na ito na rin ang lalaking gusto niyang makasama habang buhay? Noong umalis ka 6 months ago, alam mo bang takot na takot ako? Kasi paano kung di na talaga kita makita? Dagdag pa nito at lalong napuno ng emosyon ang mga mata. I've never been so scared of losing something in my entire life, Ana. Kahit ang kayamanan pang nakagisnan ko mula pagkabata, ikaw lang talaga nag-iisang kinatatakutan ko na mawala sa buhay ko. Lorenzo, tayong nasabi na lang ng dalaga dahil punong-puno ng damdamin ng puso niya. I love you. Kapag kuwan ay bulong nito habang unti-unti, inilalapit ang mukha sa mukha niya. At dahil sa papalapit ng mga labi ni Lorenzo sa mga labi niya, kaya't nagsimula na namang ma-anticipate si Ana. Ramdam niya, unti-unti na namang nabubuhay ang init sa kanyang katawan na hanggang ngayon nakadikit pa rin sa katawan nito. I love it too. Walang kakurap-kurap na tumitig din siya sa mga mata nito. At yes ulit, payag na ako na magpakasal ka agad sa'yo. Happiness danced in Lorenzo's eyes bago nito tuluyang inangkin ang kanyang mga labi bilang tugon sa sinabi ni Ana. At sapat na ang mga halik na iyon para may paramdam sa kanya ng binata kung gaano niya ito napasaya sa sandaling iyon. Dahil napagod na naman si Ana matapos silang magpakawala ni Lorenzo sa loob ng banyo, kaya natulog na naman silang dalawa pabalik sa kama. Halos buong gabi hindi sila nagpapahinga. Hindi nga niya alam kung paano nangyari na hindi man lamang napagod o kaya nagsawa na sa kanya ang binata. Well, hindi rin naman siya nagsawa kahit pagod na pagod ang katawang lupa niya. At sigurado na si Ana sa kanyang sarili na kailanman ay hindi niya pagsasawaan ang lalaking minamahal. Hapon na magising siya dahil sobrang napasarap ang tulog niya. Di na nga siya nakapaglako o kahit makalabas man lamang ng bahay. Panigurado, marami nang naghahanap sa kanya. Hindi lang ang mga suki niya, kundi pati na rin ang mga taga-isla. Marahil ay nagtataka na ang mga to. Sanay kasi ang mga ito na maaga pa lang nasa dalampasigan na siya. Nakangiting umunat si Ana pagdilat niya ng mga mata. Agad niyang naramdaman ang pagkapagod ng kanyang katawan. Higit sa pagitan ng kanyang mga hita, gayunman ay masaya siya. Ngunit ang ngiti na iyon ay agad ding napalis nang pagtingin niya sa kanyang tabi, wala roon si Lorenzo. Pero bago pa man siya mag-alala kung nasaan ito, ay narinig niya na ang barito ng boses nito na bumungad sa bumukas sa pinto ng kwarto. Hi, baby cake! Bati nito, sabay nakindat kay Ana na muling nagpangiti sa kanya. Tamang-tama bala at gising ka na. Bakit? Anong meron? Halata rin ang saya sa mukha niya nang bumangon siya at umupo sa ibabaw ng kama. Lumapit muna sa kanya si Lorenzo at umupo sa gilid ng kama sa tabi niya. Kasi katatapos ko lang din magluto ng late lunch natin. Mahina siyang natawa. Oo nga pala. Mag-aalas 2 na pero di pa sila kumakain ng tanghalian. Nakapagluto ka pa talaga sa lagay na yon, ha? Hindi ka ba napapagod? Sana bumili na lang muna tayo sa labas. O kaya nagdilata na lang muna tayo? Ako,
Mapapagod sa'yo? Ubod ng gwapo na nginitian siya ng binata at takmang hahalikan siya sa mga labi niya. Pero mabilis na umiwas si Ana sabay takip ng palad sa bibig niya. Hindi pa ako nagmumumog. Kahit hindi ka pa mag-toothbrush, hininga mo pa rin ang pinakamabango at ang mga labi mo pa rin ang pinakamatamis pa rin sa akin. Pagkasabi noon ay sapilitan nitong tinanggal ang kamay niya na nakatakip sa kanyang bibig. Pero dahil nakipagmatigasan si Ana, kaya napahiga siya ulit sa kama. Si Lorenzo naman sa ibabaw niya bumagsak. Tawa siya ng tawa dahil para silang mga bata na nagkukulitan. Ayoko nga mag-kiss nang hindi nagmumumog. Nakakahiya kaya? Natatawang wika niya. Sabay iwas ulit ng kanyang mukha nang dumukwang ang binata para tuloy ang paghalik sa kanya. Ayaw mo talaga na magpa-kiss sa lips? Tumingin siya kay Lorenzo habang tinakpan pa rin niya ng palad ang bibig. Nakita niya ang pagguhit ng mapang-akit ng ngiti sa mga labi nito. Gusto mo ba na sa iba na lang kita halikan? Unti-unti nagsalubong ang mga kilay ni Ana. Wala siyang ideya sa sinasabi ng binata. Saan pa ba siya nito po pwedeng halikan maliban sa mga labi niya? Pero nang mahuli niya ang mga mata nito, titig na titig sa kanyang dibdib ay otomatikong pinamulahan siya ng mukha. Puting t-shirt na medyo manipis ang tela ang suot niya ng mga sandaling iyon. Doon na bahagyang umawang ang bibig ni Ana. Lorenzo! Saway niya rito nang maramdaman niya ang tuluyang pagkahubad ng kanyang pajama. Akala ko ba kakain na tayo ng lunch? Hindi man niya nakikita batid ni Ana na nakangisi ito sa mga oras na iyon. Wala akong ginagawa. Ako, meron. Dugtong agad nito. At hindi pa ako tapos sa ginagawa ko sa'yo. Nag-init ang buong mukha ng dalaga. Kasabay na malakas na pagsinghap niya nang haplusin niya ito. Hindi nga ito gumamit ng at hindi rin naman gumamit ng withdrawal method. Saka lang nag-sink in sa isip niya na seryoso talaga ito sa sinasabi na gagawa raw muna sila ng baby dito sa Isla Paraiso bago umuwi sa Hacienda Ramona. What's wrong? Pinagdikit ng binata ang mga upuan. At saka siya nito niyakap. Worried ka ba sa nangyari? Mabilis na umiling si Ana. Siyempre hindi. Tsaka siya dahan-dahan na lumingon dito. Hindi nga lamang talaga ako makapaniwala na akin ka na talaga. Kinagat niya ang lower lip habang hinihintay ang reaksyon nito. Amused na natawa na lamang ito at pinisil ang chin niya. Of course, I'm all yours, babe. And you are just mine. Simula ngayon mas lalong hindi na ako papayag na may lalaking lalapit o kahit titingin lamang sa'yo. Kung pwede lamang kitang markahan. Lorenzo. She glared at him pero kinikilig ang puso niya. Ang OA mo? Ganyan ka na ba talaga ka-possessive? Yung mamarkahan mo talaga ako? Why not? Kung alam ko na ang daming lalaking gustong magpapansin sa'yo, pues hindi ko sila gusto. Na-girlfriend mo na ako. Sabi pa niya na kinalapad ng ngiti ni Lorenzo. Yeah, you're my girlfriend and you're soon to be my wife. Hinila nito ang kamay niya para itayo. Tsaka siya nito inalalayan papaupo sa kandungan nito. Pagkatapos ay sinandal nito ang likod sa upuan habang nakayapo sa bewang niya ang dalawang braso. Don't even smile at them, okay? Lalong-lalo na sa Kapitan Francis na yon. Nagsiselos lang talaga ako sa kanya at hindi hamak na mas gwapo at hot naman ako kaysa sa kanya. Muli lamang siya na tumawa. At pinanggigilan ng tungki ng ilong nito. Ang yabang mo talaga. Alam ko naman yun kahit di mo na kailangan pang pangalandakan pa sa harapan ko. Sinandal nito ang ulo sa braso niya na para bang naglalambing. Ano kaya kung umalis na tayo ngayon dito? Umuwi na tayo sa Hacienda Ramona. Wala ka naman bang ibang gagawin dito? 'Di ba? Baka kung ano pa ang gawin ng Kapitan Francis na yon kapag ka nalaman niya na tayo na. Sa hacienda niyo talaga, tayo uuwi ka agad? Hindi ba't sa amin sa Siargao para makilala ka muna ng mga magulang ko? Hindi na kailangan. Nagtataka na nagbaba siya ng tingin dito. Anong hindi na kailangan? Lorenzo looked at her and smiled sweetly. You will know kapag nakauwi ka na sa inyo. Ha? Basta, kaagad nitong sagot. Isasama na muna kita sa amin.
Di na ako makapaghintay na makilala ka ng pamilya ko at may pasyal kita sa buong Hacienda Ramona. Sigurado magugustuhan mo doon. Di na nangulit pa ang dalaga dahil halata naman sa mukha ni Lorenzo na wala na itong balak na sabihin sa kanya kung ano man ang tinatago nitong dahilan kung bakit okay na hindi mo na ito makilala ng mga magulang niya. Kinangiti pa nga niya ang sinabi nito. Noon ko pa naririnig at napanood sa TV ang Hacienda Ramona. Napakaganda nga ng lugar ninyo, kaya imposibleng hindi ko yun magugustuhan. Di sa nawala ang ngiti sa mga labi ni Lorenzo, umabot na yun sa mga mata nito. So you mean, payag ka nang umalis tayo rito at umuwi na sa amin? Si Ana nakangiti pa rin nang tumango siya. Sure, kaya lang naman ako, nandito ay para iwasan ka. Tawagan na lang natin si Axel para ipaalam sa kanya. At gusto ko rin syempre mag-thank you sa kanya. Siya sa Hacienda Ramona mo rin gagawin. Sigurado magkikita rin kayo doon ng pinsan kong yon. Pati na rin iba ko pang mga kaibigan na nakilala mo noon sa Ride and Fall. Nagkibit siya ng balikat. Okay, mukhang may pagtitipong magaganap sa lugar ninyo kaya't ang dami mong bisita. Tumingin siya kay Lorenzo. Hindi ba nakakahiya na iharap mo agad ako sa kanila? Bakit naman? Lorenzo laughed softly. Inayos ito sa pagkakaipit ang buhok niya. Isa ka sa mga dahilan kung bakit sila pupunta doon, kaya wala kang dapat ikahiya. Makahulugang sagot nito na kinatanga lang ni Ana. Ano ang ibig sabihin ni Lorenzo?